Alright, welcome dito sa AutoCAD 2026, Chapter 6, all about dimensions or dimensioning. But before we start, allow me to read the following objectives. Dito sa Chapter 6, we're going to discuss or introduce the extensive dimensioning capabilities and discuss the following. Unang-una sa list, we have the different types of dimensions like linear, aligned, diameter and radial, angular, continuous and baseline dimensions, arc length dimensions, jog and jog linear dimensions, ordinate, dimension, the so-called dimension QDIM or quick dimension, and then how to edit, how to create custom dimension styles, and isama na rin natin yung center marks and center lines at saka yung leaders and multi-leaders. Okay. So dito sa screen, allow me to read also. Dimension or dimensioning is used to make designs more informative. It is equally important as the design or drawing itself. It conveys information like length, width, height, diameter, radius, angle, and location of features. So, ang ibig lang po sabihin nun, kapag yung drawing ninyo ay walang dimensions, parang wala ring saysay yung drawing nyo. So, yung mga dimensions kasi parang nagsasaad yan ng information dun sa drawing. So, kung yung drawing ay drawing lang, without dimensions, without length, width, or height, baliwala rin. Hindi din natin magagawa yon kung sakaling gagawin natin, or hindi rin natin ma-produce into something. Okay? So, allow me to pan. And dito tayo sa dimensions na DIM, which was introduced on 2016 version ng AutoCAD. At it creates multiple dimensions and types of dimensions with a single command. So, would you believe na isang command lang kayang i-dimension yung lahat ng object dyan sa screen? Whether vertical dimension or horizontal dimension yan, align dimension, diameter or radius, at saka arc length or angular dimension. So, try natin yung DIM. So, ang DIM, makikita natin dito sa Annotate or Annotate tab ng ribbon, Dimension panel, and then ito siya. So, pagka kinlik nyo to, or kaya nag-type kayo ng DIM, so you are prompted to select or specify first extension line of origin. So, mas maganda kung i-off nyo yung object snap or F3. So, F3 off. And then, start hovering. Pagka hinover nyo yan, may magdi-display na preview. Pwede nyo nang i-click. So, halimbawa, ganyan. And then, dito sa kaliwa, yon. Tapos, dito sa kaliwa din, yon. So, tuloy-tuloy lang. Just a single command, pwede kang mag-dimension ng almost any type of lines or curves na nandyan sa screen. So, pwede rin yung diameter. Tama? Ayan, diameter. And then, pwede rin yung radius. So, yan yung DIM. Pwede kayong mag-dimension ng more than one type of object dyan sa AutoCAD. All at once. I'll just press escape to terminate the command. And then, dito tayo sa tinatawag na dim style, or may shortcut na letter D, or the dimension style. So, it displays the dimension style manager. You can set the current style, current new styles, modify styles, set overrides on the current style, and compare styles. So, yung ating dimension, binubuo ng mga iba't ibang parts like the dimension text, dimension line, arrowheads, and then extension lines. At makikita nyo yan dun sa dimension style manager. So, tara, tingnan natin yung existing dimension style manager dito sa ating drawing. So, if I go to the ribbon, Annotate tab pa rin,
and then dimension panel, makikita nyo tong little arrow dito sa corner. This is also present in text panel. Ayan. So those are the dialog box launcher. Pagka kinlik nyo yun, pwede nyo i-launch yung Dimension Style Manager, or just i-close ko muna to, or just simply type D para sa dim style and then press enter. Okay, so dun sa inyong manual on page 61, if I'm not mistaken, gagawa kayo ng dimension style para sa inyong final requirement dito sa CAD1 subject. So tingnan natin, ang gagawin nyo dun sa page 61 is gagawa kayo ng aerial dimension style, and pwede nyong tingnan yung gagawin ko dito para nasa ganon meron kayong comparison dun sa paggawa nyo ng sariling dimension style. So aerial yung aking nagawa, and then instead na mag-click ako ng new, kiklik ko tong modify. Pero try na rin natin, click natin yung new, and then mag-set tayo ng copy of aerial. Tama, copy of aerial, and then continue. Pero in your case, mag-start kayo or mag-type kayo ng name na aerial. So mag-start kayo with standard or even ISO-25. It doesn't matter kasi meron naman kayong mga pictures or figure na susundan. So click continue. At umpisahan natin dito sa lines tab. So makikita nyo lang naman doon sa inyong manual itong baseline spacing. Nakaset yan sa 15. Paki-confirm lang. Pati yung mga dimension lines na nakalagay dyan, dapat nakaset lahat yan sa bilayer. Yan, paki-check na lang. And then doon sa extension lines, extend beyond dim lines, nakaset sa 1.5, and also the offset from the origin 1.5. And then punta na tayo dito sa symbols and arrows. Yung arrowheads, puro close field yon hanggang sa leader. And then yung arrowhead size is set to 1.5. Tapos yung center marks is set to 2.5 if you're gonna use center marks. Tapos yung dim break or dimension break, ang break size niya ay 3. Tapos dito sa arc length symbol, it's either mamili kayo dyan sa tatlo or set none. Mamili kayo dito sa dalawa or just set none. Tapos sa radius of jog dimension, hindi naman usually binabago to, pati yung linear jog dimension natin as is lang yon or default values. And then pagdating sa text tab, dito na tayo magse-set ng text style. Remember yung ginawa ninyong text style sa chapter 4 about text, at makikita nyo dito nakaset sa Arial. Ayan, Arial yung isa-set natin. Now, if you're not sure kung tama yung ginawa yung Arial text style, i-click nyo tong ellipsis button. Tapos, magpupunta kayo dun sa text style dialog box. Pwede ulit kayong gumawa ng Arial. Just confirm kung tama yung mga settings na nakikita nyo dito. At never kayo magse-set ng height dun sa inyong text style. So, binigyan ko ng emphasis yan last time. And then, pagka nakagawa na uli kayo, iset current lang ninyo and then choose Arial. So, I'll click cancel. Tapos, piliin nyo na dito yung text style na Arial. And then, text color is set to bilayer. Fill color, none. Tapos, yung text height, baguhin nyo to into 2.4. Alam ko, 2.5 yung nakalagay dun sa manual nyo, pero iset nyo ng 2.4 para nakasunod tayo sa US National CAD Standards. And then, for the text placement, pakitingnan dito kung naka-centered, and then yung view direction from left to right. Tapos, dun sa text alignment, mamili kayo dyan sa tatlong radio button, horizontal, align with dimension line, or ISO standards. And offset from dim line is set to 1.5. And then fit tab,
Sa fit option, paki-select yung always keep text between extension lines, and then sa text placement, beside the dimension line when text is not in the default position, place it beside the dimension line. Okay? And then dito, ito yung pinaka-importante, scale for dimension features. Since hindi muna tayo gagamit ng annotative text style, use overall scale of 200 yung ilalagay nyo dito. Kasi, ipiprint nyo yan sa legal size or long size bond paper. So, 200. Yan yung gagamitin yung overall scale. And then, for the primary units, yung ating linear dimension, naka-decimal yung unit format, up to 2 decimal place, and then separated by decimal period. Tapos, I think wala naman nang babaguhin pa dito. Lalong-lalo na dito sa alternate units and tolerances tab. Okay, pagka na-set nyo na yun, just click OK. And then, you're good to go to use your custom dimension style. So, in my case, I'll just use Arial para dito sa ating Chapter 6 exercise. So, isa-set current ko to. And then, close. And then, Alpan. And then, I'll start with the different kinds of dimensions. So, ang una natin dito, or actually, pangalawa, DIM yung una kanina, we have the linear dimensions or dim linear. Pwede nyong i-type DLI. So, ang DLI ay either vertical or horizontal lang. Hindi siya pwede sa diagonal measurements. So, I'll press enter. And then, kung i-click natin dito, i-on ko yung aking F3, object snap. So, pwede kang mag-select ng ano tawag dito? Two points, either horizontal or vertical. Now, if it happens na ang sinelect mo ay diagonal, halimbawa, I'll press enter to repeat DLI. Halimbawa, ito. At saka yon diagonal. So, hindi mo masusukat yung diagonal niyan. So, either hatakin mo yung dimension mo ng pababa para masukat yung horizontal distances nila or distance, and then hatakin mo either left or right para makuha din yung distance nila vertically. So, ganun lang. Hindi ka pwedeng magsukat ng diagonal pagka DLI. Okay? So, ganyan din, 50. Ayan. So, yun yung DLI. And then, kung gusto mo ng ganun, ang gagamitin mong type ng dimension ay aligned dimension or dim aligned. DAL. Enter. So, dito ko ngayon magsusukat ng aligned dimension between 2 points. Ayan. Tapos, press enter to repeat. Ito pa. Ayan, 3.36. Or 35.36 rather. Okay. So, pwede mong gawin dito yon. Press enter to repeat DAL. So, ayan siya. Pwede ko nang ilagay dito. 70.71. And then, Alpan. Tapos, if you're going to measure the angle between two lines, use dim angular or angular dimensions na may shortcut na DAN. So, let's use DAN. Type DAN. Enter. You are prompted to select arc, circle, line, or specify vertex. Select natin to at saka ito, or vice versa. Pwede mong makuha yung angle between these two lines, or pwede kang kumuha ng ano tawag doon? Parang supplementary angle. Diba? Ayan, pwedeng ganyan, or pwedeng ito. So, click to get the angle between these two lines. Now, if you're going to measure the arc segment, gagamit ka ng arc dimension or dim arc
may shortcut na DAR. Enter. Just click the arc and click to place it. So, pwede din sa loob, pwede din sa labas. Now, if you're someone na gustong may arc symbol dito sa dim arc natin or DAR, punta ka dito sa Dimensions panel, click mo tong Dimension Style Launcher, tapos i-modify mo yung dimension style mo. And then, pagdating dun sa symbols and arrows, sa arc length symbol, pwede kang mamili between preceding dimension text or above dimension text. So, try natin tong preceding dimension text and then click OK. Click close. Ayun, meron siyang arc symbol dun sa before the dimension text. Now, if you want to place the arc symbol above dimension text, pwede mo i-select to. So, click OK. And then close. So, ayun, above the dimension text. Okay? So, it's up to you. Pero ako, personally, ayoko nang may arc symbol at bihira naman akong magsukat or mag-draft ng arc. So, I'll just choose none. And then, pag kinakailangan, pwede kong mamili sa dalawa. So, click OK. Click close. And wala na. Okay, I'll just pan upward. And ang next inline natin ay dim radius or radial dimension. May keyboard shortcut na DRA. So, I'll type DRA for dim radius. Enter. Ang radius ginagamit mostly sa mga arcs, di ba? Kasi ang arc ay galing sa portion ng circle or perimeter ng circle. So, select arc or circle, nakalagay dyan sa tooltip. So, select nyo to and then you have your radial dimension. So, pagka yung iba sa inyo, medyo nalilito kapag ang gagamitin ay either diameter or radius. Just look for the symbol R. Ibig sabihin, radius yung naka-indicate dyan. Pag diameter symbol, eto yun. Ayan. So, gagamit tayo ng diameter symbol, DDI, or dim diameter. Enter. Select an arc or circle. So, select nyo to. And then, place the diameter 50. So, ayun, magkaiba sila. Diameter, symbol, 50 yung value. So, twice siya ng radius value. Okay? And then, next. So, dito tayo sa ordinate dimension at saka dim break. Or dim ordinate and then dim break. Before we perform the two types of dimension na yan, magkakaroon muna tayo ng paglipat ng UCS. Kasi ang naka-indicate dito, kailangan daw nasa 0, 0. So, I'll just type UCS, enter, and then set natin dito sa part na to, click, hatakin natin sa horizontal, pwedeng F8, yan, F8, click, tapos vertically, click, and then we can now start using DOR or dim ordinate. DOR, enter, specify feature location, pisa natin sa baba, click, and then ayun, meron kang 0, ibig sabihin, kung kumbaga sa elevation, 0 elevation ka, and then pag gumamit ka uli ng dim ordinate, pag nag-step ka pataas, positive, pag pababa, negative. So, expect meron niyang pagitan na 10 units pagka ganyan. So, to avoid overcrowding ng dimension, yung iba ang ginagamit ito. So, press enter to repeat dim ordinate. Ayan. Ina-eyeball ko lang kung pantay na siya. Wala kasi siyang snap. Ayan. And then, try natin yung vertical dim ordinate.
So, dito. Then, dito pa. Hanggang sa makarating din tayo sa 30. Yan. Now, let us perform dim break. Tulad nung nakikita nyo dito sa kopyahan natin sa kaliwa. So, ang secret dun sa dim break is ano ba yung gusto mong dimension na i-break? Dim break. Yan, dim break. Enter. Yun ang una mong isa-select. Halimbawa, kung titingnan natin yung zoom in ko lang Kung titingnan natin yung nasa kaliwa, ang na-break dito, yung horizontal na 30 na dim ordinate at saka yung 20. Yun ang na-break. Tapos, para mabigyang way yung vertical na 30 at saka vertical na 20. So, ang una nating isa-select dito to add or remove break is itong 30 at saka 20. So, bago natin i-click, pagka more than 1 yung i-break ninyo, just select multiple. And then, pwede nyo nang i-select 30, 20, or kung di pa tapos, select pa kayo ng iba pa. Pero pag tapos na yung selection set, press enter. And then, select the vertical 30 at saka yung 20. Yan. Press enter. So, ayan. Now, kung gusto nyong ibalik, subukan natin. Dim break. Enter. Select dimension to add or remove break. So, multiple ulit. Select natin to. Tsaka yun. Press enter. Yan ito. Ayun. So, hindi siya tulad nung kanina, So, try natin ng reverse. Baliktarin natin. So, press enter to repeat dim break. And then, multiple. Tapos, select natin to, enter. Tapos, remove. Click natin yung remove. And then, parang baligtad pa rin yata. Ulitin natin. Medyo narito ako doon. Dim break. Yan, dim break. Tapos, multiple. Select nyo to. Tsaka yun. Enter. Ayun. Tsaka pa lang natin i-click yung remove. Ayun. So, medyo nalito lang. Okay, at proceed tayo sa kasunod. Dim jog or DJO. So, madalang kong gamitin tong DJO kasi I think ginagamit lang to kapag yung ating dimensions unang-una ay medyo crowded, tapos malaki yung radius nung arc mo na malolocate, hindi mo possible malocate yung center point niya. So pwede kang gumamit ng dim jog or DJO. So DJO, enter. Select arc or circle. So select. And then, specify center location override. Ibig sabihin, i-override mo yung location ng center. So, pwede ka mag-click ng anywhere dyan sa loob ng arc mo. Ito, yung sa may part na to. So, pwede ka mag-select dyan. Although, nakikita natin yung center point dito, just pretend na hindi natin nakikita. So, i-override natin yung location ng center. So, click natin banda rito. And then, specify dimension line location. Yung location naman nung dimension line, yung may arrow, kung saan nyo gustong ilagay. So, halimbawa, dito. Tapos, yung location ng jog. Ayan. So, marami siyang click. Ayan. Para ma-terminate yung command. Okay? At, napakadalang kong gamitin ng DJO. Tapos, dito naman tayo sa DCO at saka QDIM. Dim Continuous and Quick Dimensions. Una, mag-create muna tayo ng dim linear.
DLI, enter. So, select nyo to, tsaka yun, and then pantay natin dito, click. Meron kang 10 units. Tapos, kung gusto mong sunod-sunod na dimension, mag-type ka ng DCO, enter, and then, automatic kung alin yung huling dimension na nagawa mo, dun may attach yung continuous dimension. Ayan. So, since ito yung huli nating ginawa, yung 10 na units na dimension, dun may attach or dun magte-take effect yung DCO. But, you have an option to select kung saan mo pwedeng gamitin yung DCO. Ito. By default, nag-a-attach siya dun sa huling dimension na ginawa mo. So, pwede nating ituloy dito. 1, 2, 3, 4, and then press escape to finish the DCO. Now, another option is ganito. I'll undo, Control Z. Pwede mong iselect to, and by using grips, select mo dito, wag mo muna i-click, hintayin mo mag-appear yung mga options, and then choose continue dimension. Meron din diyang baseline, at saka iba pang option like stretch or flip arrow. So, continue dimension, wait lang ha. So, continue dimension. Ayan. Zoom in ko lang ng konti. Continue. So, outside word limits. Okay. So, meron tayong meron yata ako na i-off dito. Anyway, so, another option yon. At just consider na gamitin nyo yung grip pag gagamit kayo ng DCO. Okay? So, ulitin ko. DCO. Press escape. Okay. How about yung quick dim or QDim? So, ang quick dim natin, from the word quick, mabilis nating malalagyan ng dimension yung isang object. Try natin. I'll type QDim, enter, and then select geometry to dimension. Halimbawa, isa-select ko to, provided na isang object lang to. Ayan. Tapos, I'll just press enter, and then meron ka ng series of dimensions just like dito sa gitna. So, pagka kinlik mo yon to position, meron ka ng multiple dimensions. Pwede rin yun horizontally. Try natin. So, QDim. Enter. Select natin to. Enter. O, yun siya. Pwede siya sa horizontal. Okay? And then, I'll pan upward. How about the baseline dimension or dim baseline? And aside from dim baseline, meron din diyang DLI, katulad dun sa DCO kanina. Gagamit muna tayo ng DLI to create a dim baseline. Kailangan kasi natin ng kumbaga basis or baseline. So, DLI, enter. Click natin to. Tsaka yun. Okay, ito. Doesn't matter kung alin dyan sa dalawa. Kasi horizontal din naman yung makukuha mo dyan. So, click and then type DBA. Enter. Now, you are prompted to specify second extension line origin. Kasi automatic pagka nag-type ka ng DBA, ma-attach siya dun sa last dimension na ginawa mo. So, i-click natin dito. Doon, at saka doon. And then press escape. Now, if you will notice, hindi siya kasing sinsin, madalang yung spaces, di ba? Mas mataas ngayon to sa kopyahan natin. Ang nagko-control doon ito. Kiklik ko tong dialog box launcher ng dim style. And then, I'll click modify. Ang nagko-control doon ay nasa lines tab.
ito, baseline spacing. Ayan, 15. Now, kung bababaan ko to, let's say 10, and then I'll click OK, and then close. Pagka gumawa uli ako ng dim baseline, di-delete ko muna tong ginawa ko, and then I'll type DBA. Check natin kung pwede na yung sa grips. Ayan, dim baseline, baseline dimension. So, hindi pa rin pwede. May na-i-off yata ako. Okay. So, DBA, enter. And then, pwede ka na mag-click dito. Dito, doon, tsaka doon. So, napansin nyo, bumaba na siya. So, halos pantay na siya nung kopyahan natin. So, tandaan nyo, ang nagko-control doon sa spaces nila ay yung baseline spacing sa dim style or dimension style manager. Okay? So, next. How about center marks and center lines? Ito, madalang din akong gumamit nito. So, sa center mark, tingnan natin ha. Select ko to para ma-locate nyo yung tinuturo ng mga actually mga ano yan, leaders and multi-leaders yan. Ginamit ko dyan. So, center grip, ayun. Yung overshoot grip, ayun. And then, length grip, ito. Ibig sabihin, pwede nyo i-adjust yung mga yan since they are grips. Pwede nyo i-manipulate. So, I'll just press escape. Or, try natin, subukan natin. So, click natin to. Yun. So, pwede nyo siyang i-modify according to your likings or preferences. And then, itong itong length grip. Tama ba? So, off ko muna F3. Ayan. So, ayun. And then, I'll undo, Control Z. Ayan. How about, sir, if nabago yung size nung circle? Susunod po ba yung center mark? The answer is yes. Ayan, napansin nyo, sumunod. So, I'll just undo. Ayan. So, ganun po yung behavior ng center mark. Now, if we try to copy the type of center mark here, at saka dito, ito yung kanyang mga conditions. Ayan. So, gawin natin. I'll just click center mark dito sa annotate tab, center lines, panel, and then, ayun, center mark. And then, click muna natin tong circle. And then, press enter. Ngayon, pwede nyong baguhin yan through properties palette. Select nyo to. Tapos, control 1. Ang sabi ay, cross size is 0.2x. So, type natin dito, 0.2x. And then, yung kanyang extension ay no extension. So, dito, lagay natin ng no. And then, press escape to deselect. So, parehas na sila. Okay? How about dito sa right side? Cross gap, 0.1x. So, center mark ulit. Click the circle. Press enter. And then, select the center mark. Control 1. Yung cross gap 0.1x, enter. So, yun. Ibig sabihin, yung gap between center mark dun sa bandang gitna at saka yung sa kanyang mga overshoot at saka yung length is mababago. Ito. Yung gap or yung pagitan. I'll press escape and then punta tayo dito sa center lines. So, meron tayong tatlong figures dyan na pwedeng applyan ng center lines. Gayahin lang natin. So, click center line, katabi lang ng center mark. And then, click point 1 and point 2. Tapos, center line uli. Ito namang vertical lines na parallel. And then, pwede din yan sa hindi parallel, tulad nito. Yun. Now, ang magandang behavior nitong center line is ganito. If you change the object,
Ayan. Susunod yun. I-maintain niya yung center line ng object. So, kahit maging irregular object yan. Tama ba? So, susunod pa rin. Ayan. So, like this one. Diba? So, ayan siya. So, those are the behaviors of center mark and center lines. Okay. And then, last but not least, leaders and multi-leaders. So, dito, meron tayong leader, multi-leader, at saka kung gusto nyong gawing ganito, pupunta lang kayo dun sa leaders panel, and then, click nyo tong dialog box launcher ulit. So, pakita ko yung aking settings ng aerial, multi-leaders, and leader, or multi-leader style manager. So, aerial. I'll click modify para makita nyo yung mga settings. Ayan. So, sa leader format tab, naka-straight yung kanyang type, by layer, lahat. Tapos, close field, size is 3. Pwede nyong baguhin yan as 2.4 if you want to apply it dun sa inyong project. Leader break size is 3. And then the leader structure, constraints, nilimit ko lang sa 2. Ito yung maximum leader points, yung pagkiklik. And then landing settings, naka-check yung dalawang checkbox. Nakaset sa 3 yung landing distance. Not annotative. Tapos, specifies scale. Pwede nyo ilagay dyan yung 200 katulad sa dimension style kanina. And then, for the content, multi-leader type is multi-line text. Ayan. So, pwede kayo mamili between block or multi-line text. Pero ako, multi-line text yung ginagamit ko. And then, for the text options, naka-default text ako dito. Pwede kang mag-set dito sa ellipsis button if you want. Ayan. Maghahanap ka dyan. And then, I'll press escape. For the text style, Arial pa rin. Siyempre, yung ating custom text style. Tapos, dun sa text angle, let's just keep it horizontal. Text color is set to by layer. Text height is 2.4. If you want to use the multi-leader style dun sa inyong project, 2.4 yung text height nyo. And then for the leader connection, horizontal or vertical attachment, middle of text yung parehas na left and right attachment, at saka yung landing gap nakaset sa 1, and then naka-check yung extend leader to text. And then click OK. And then close or set current and then close. Yan. Tapos, meron tayong dalawang paraan ng pag-organize ng leaders and multi-leaders. We have the align multi-leader and collect multi-leader. So, dito muna tayo sa align. Ito yung kopyahan natin sa kaliwa. Gagawin natin dito sa kanan. So, hindi ko na include yung 1, 2, 3, 4 clicks. 5 na kaagad yung nilagay ko dyan kasi magkakaroon tayo ng 5 clicks to align the multi-leaders. So, select natin yung align multi-leaders dito sa ribbon natin. And then, select multi-leaders 1, 2, 3. And then, press enter. Tapos, select multi-leader to align to. Alin ba yung susundin nating multi-leader dyan? Yung 2, yung 3, or yung 4. So, try natin, tingnan nyo na sa kaliwa, ang sinundan nila is yung number 2. So, nag-align yung 3 at saka 4 dito. So, click natin yung 2. Ayan. And then, set natin yung position nila by turning on auto mode or F8 and then click. So, ayan siya. Diba? Nakalimang click ka. And then for the align or collect multi-leader rather, so i-collect naman niya yung
parang bubbles na nakikita nyo, 2, 3, 4, from dito sa kaliwa. Ito naman yung kokopyahin natin na nasa kanan. So, ito yung collect multi-leader. Click. And then, select multi-leaders. 1, 2, 3. Press enter. Now, alin ba yung... hindi pala alin. Hindi ka na mamimili ng multi-leader na susundan. Kasi, na-collect mo na as you press enter dun sa inyong keyboard. So, I'll just turn off auto mode or F8. Tapos, ipwesto na natin. Let's say, parang kaparehas nito. Ayan. So, ayun yung function at behavior ng align multi-leader at saka collect multi-leader. And then, I'll just zoom extends. Double click the middle mouse button. And that concludes our chapter 6 for dimensions or dimensioning. And thank you and see you on chapter 7. Goodbye.